Pero alam partner, ang gusto kong i-share today sa ating mga mahal na tagapakinig, mga tatay, mga nanay, mga kabatch natin, mga millennials, Gen Z, Gen B, ano pa ba? Gen X, Gen X, mga boomers. baby boomers, Ah. diba? Tandaan ho natin to, hindi pwedeng mawala ang pang-espiritual na pamumuhay po natin. Alam mo kahapon, talagang damang-dama ko yung misa ng aking kaibigan si Father Gerson. Father Gerson, nakikinig ka ba dyan? Kaibigan din ni Father, ni Father Ador. Pero si Father Ador yata nasa Legazpi ngayon sa Albay. Yung partner, yung gospel, yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na love one another as I have loved you. Diba? Ito po yung partner yung sinasabi nilang nasa John 13:34, emphasizing the importance of selfless, hindi yung selfish. Magkaiba ho yung selfless sa selfish love and unconditional love for others. Ito pong commandment na ito, the new commandment of Jesus, is considered new because it calls for followers like us to love like Jesus. Na magmahal po tayo tulad po ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. Demonstrating a level of love that goes beyond typical human affections. Medyo mabigat, partner yun. Madaling sabihin po kasi yung mahalin mo ang kapwa mo eh. Amen? Amen. It's easier said than done to say mahal kita. Kahit kanina mo pwedeng sabihin di ba? Mahal kita. Mahal kita. Di ba? Oo. Pero ang sinasabi ho ng Panginoong Diyos, as I have loved you. Yun yung mabigat, partner Bakit ko sinasabing mabigat, mga kaibigan? Ikaw ba, kaya mo bang mahalin ng talagang pagmamahal, partner bilang isang anak ng Diyos, bilang isang follower po ni Jesus, ang taong sumira sa buhay mo, ang taong pumatay sa kamag-anakan mo, ang taong pumatay sa anak mo tulad nung nangyari. Yung nakasagasa doon sa partner, yun yung mabigat Kaya mo bang sundin ang sabi ni Jesus? Diba? Yung tao po, na akala mo'y napakabait sa'yo, pero pagtalikod mo, sinasaksak ka po. Sinisiraan ka. Diba? Binabaliwala ka. Trinatraidor ka. Yun po yung doon yung punto doon sa sinabi niyang, as I have loved you. Can you imagine yung pagmamahal po ni Jesus, mga kaibigan? Mula noon hanggang ngayon. Imagine nyo, sinabi nyo yun sa kanyang mga disipulo na parang ganon din ho sa atin. Bakit, partner? They betrayed him. Diba? Si Judas, anong ginawa ni Judas sa kanya, partner? Diba, ibinenta siya? Sa halagang, gaano ba yung gaano karaming pilak yun? Even Peter, the rock. Diba? Mahal pa rin niya. Even yung mga disciples niya, partner, na iniwan siya sa ere nung panahon na siya ay hinuli at alam mo na, yung sinaktan hanggang ipinako sa krus, di ba? Nung siya ay nagsasuffer. Pero minahal pa rin niya sila. Ganun yung sinasabi ng Panginoon Diyos Di ba? Ang mahirap sa atin tao, ang katotohanan po ang mahal lang po natin, yung mahal po tayo Kaya mo bang mahalin yung taong nasa kalsada? And paano mo siya mamahalin? Madaling sabihin, mahirap gawin. Tama? Madaling sabihin, 30 pieces of pilak. Madaling sabihin, mahirap gawin. Love one another as I have loved you. Sinabi ho ni Jesus sa kanyang statement, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you, so you must love one another. Which is, mahirap po talagang gawin. Ito po ay na-introduce as a fresh understanding of love
that is meant to be a defining characteristic of His followers. That's the mission of Jesus, my dear brothers and sisters in Christ. Our beloved listeners. Actually, that's the mission of Jesus Christ nung po siya ay naging tao. Na ipadama, iparating ang pagmamahal ng Panginoong Diyos po sa atin. At ang misyon din niya ay para tayo rin po ay maging katulad niya. Diba? Yung pagmamahal po sa bawat isa. Ang pagmamahal po hindi lang ho galing sa bibig eh. Hindi lang mo sinasabi. Ito po ay dapat may aksyon. Oo. You have to show your love. How? How? Number one is forgiveness, partner. You have to forgive. Diba? Kahit hindi ka ho siguro kausapin ng taong kung sino man ang nakaalitan mo, if you will forgive him or her, showing that mahal mo siya. Diba? Sabi ho, Jesus states that people will know He is a disciple by the love they show one another. This implies that love is a tangible expression of their faith and connection with Jesus. So kung po tayo po ay sinusunod po natin yung kanyang utos na love one another as I have loved you, mga kaibigan, we are on the right track. We are on the right path. We're walking with Jesus. You know, Jesus' love is presented as a model of sacrificial and unconditional love, which followers are called to emulate. This love involves laying aside, ito na yun, laying aside personal desires and needs to serve others. Mga kaibigan, at sinasabi rin ho, ang pagmamahal na ito, well, hindi lang naman yung mahal mo, yung type mo, crush mo, asawa mo, mga anak mo, hindi po ba kapamilya mo. Hindi lang ho siya emosyon. Ang sinasabi ho sa atin dito, ang tinuturo po sa atin ngayon is, it involves practical actions. Practical actions of kindness, kabutihan, maging mabuti sa kapwa. Ito na yung sinasabi ko, partner. Forgiveness. And caring. Anong ibig sabihin ng caring? Ano sa Tagalog ba? Yung pag-alaga. Pag-alaga. Caring sa bawat isa. At it encourages followers like us, the followers of Jesus, to treat others as they would like to be treated, showing compassion and empathy, mga kaibigan. Ang ganda, no? This new commandment of Jesus, love one another as I have loved you, sets a higher standard for love, encouraging all of us Christian, diba, followers of Jesus, to strive for love that is as selfless and unwavering as Jesus' love for humanity. Sabi nga nung kung lahat lang tayo ay marunong magmahal tulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin sa bawat isa, hindi ba kaya napakaganda ng ating mundo, ng ating komunidad, ng ating bansa? Sa tingin ho ninyo, di ba? Kung ang tawag doon, yung kung ang yung ano ba, what do you call this? Kung pagmamahal lamang po sa bawat isa ang maghahari sa ating lahat, sa puso, isipan, sa damdamin ho natin, napakaganda ho sana ng mundong ginagalawan po natin. Kaya ang tanong ho natin today, ikaw kapatid, ikaw kanyusik, kaya mo bang magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo? Kaya mo bang mahalin ang kapitbahay mong laging chinichismis ka? Kaya mo bang mahalin ang kapatid mong trinaidor ka? Kaya bang mahalin ang katrabaho mong
sumisira sa'yo. Mga taong hinihila ka pababa. Amen? Amen. Dapat yun ang intindihin ng tao, partner eh. Kaso, yung nga po, kaya lagi tayong ganito. Kasi kahit papano, nakakatulong ho tayo. Diba? Ako man sa sarili ko, partner, guilty ako eh. Diba na minsan galit na galit ka dun sa tao pag gumawa ng hindi maganda sa'yo. Pero pag nakakabasa kasi tayo ng ganito, partner, naiibsan yung galit eh. Parang you're guilty sa Panginoon na, sorry po Lord. Diba? Pasensya na po. Nanunumbalik po tayo sa Panginoon. So let's walk the talk. Yung sinasabing, love one another as I have loved you. Okay? Medyo mahirap or mahirap gawin, pero kung gusto po natin na tayo po ay maging tunay na follower ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sinasabi natin, siya lamang po ang daan patungo sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Amen? Amen. Okay? At kung gusto po ninyo na magkaroon tayo ng peace of mind, kapayapaan sa sarili mo, sa iyong tahanan, walk the talk. Say, mahal mo siya, not only galing sa labi o sa bibig mo, sa salita, kundi kasama sa gawa. At may kaakibat po yung pagbabago sa buhay po natin. Amen? Amen. Amen ba yun? So, ganun po. At kasama rin po dyan, pag minahal mo ang tao, nandyan ang salitang respeto. Respeto, mga kaibigan. Okay? So, yan po muna ang ating pwedeng i-share today. Love one another as I have loved you, sabi ho ng ating Panginoong Jesus. So, for today, let's do it. Umpisahan natin sa ating mga sarili at muli for today, Mondays, the start of work week again. Partner, ang ating prayer is, of course, gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa ating paglalakbay sa buhay ngayong araw na ito dahil alam po natin na marami ho tayong nai-encounter na temptation, na-encounter na problema sa buhay po natin, hindi ho nawawala. Pero yan po, bakit sasabihin natin, bakit inahayaan ng Diyos na ma-ano ko to, ma-encounter, experience ko ito? Because para hindi mo siya makalimutan. Kasi pag hindi mo ma-experience yan, minsan nakakalimot po tayo. O, sasabihin na naman natin kasi tao lang po tayo. Hindi po. Hindi po dahil sa tao tayo, dahil masyado tayong na-overwhelm sa kung ano-anong mga dala ng mundong ginagalawan po natin. Amen po ba yun? Amen. Amen po that. Amen! Kami ho ang inyong mga kaobog, Joel Balasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. Nagbabalik ang Sila Joel Grospe at Darlene Olanyo. Sa 774